sila ang gumanti, sabi, oy, may gag order na yung ano. Oo, pwede na tayo. Kumanot na kayo ngayon. Game. Sino mo nagbigay ng gag order na yan? Mga gag yun, di ba? Gag, bawal yan. Bawal yan. Huwag ka na magpaliwanag. May gag ka na. Nako, ang kahapon po, isa-isa natin yung mga binanggit ni Kong Toby, na kaya pala nagpirmahan daw po sa impeachment ang mga mababatas, dahil may promise. Kaya ang kanilang kanta nga kahapon, na kinakanta ko rin, ay yung Please Release the Fund. Now na. Sana all. OPM. Yes. Yung promise me na other people's money. Yan. Ipinangako, pera ng gobyerno, ipinangako. Ngayon, mukhang sabi, wala namang ganun pangako Wala naman. Ba't nyo kami ginaganon? Ano palagay nyo sa amin? Pipirma dahil sa kami dahil lamang sa pangakuan? Walang ganun. Di ba? Kaya tinitimbang ng marami ngayon, sino na ang nagsasabi ng totoo? Di ba? Yun bang nauna nagpahayag o yung mga sumasabi tumatanggi na sa araw na ito? Nelson Kuya Benny? Yes. Di ba? Dito, malinaw naman yung sinabi ni Toby Chanco na talagang yun ang dahilan kung kaya't marami ang pumirma. Yun na nga. Nako. Marami naman talaga nagtataka. Bakit? Kasi napakarami ang pumirma. Imagine mo, pati kakampi. Oo, pati kakampi. Maraming kakampi ang pumirma. Kakampi ng Duterte. Pero iba naman daw, sabi nila, pressure lang kami. Hindi, tsaka sabi nila, hindi, ang aming pirma, akala namin kung anong pinirmahan namin Hindi naman namin alam para pala sa impeachment yun At meron nagsabi na pressure lang kami dahil iipitin yung aming mga proyekto. Meron ganun. Sabi nila, naipasa na namin yung batas para sa ospital Pagka hindi kami pumirma, yung pondo hindi matutuloy. Di ba? Mukhang ang sabi ni Kong Toby, totoo na niya may ganun. Nandun pa nga niya ako totoo ngayon, pinipigilan ko pa niya sila pero ngayon, may sumagot kay Kong Toby, Kuya Benny. Yes, sino yan? Ang representante po ng Iloilo, dating Health Secretary Janet Garin. Ano sabi niya? Sabi po ni Congresswoman Janet Garin, ay po makisama itong papel, talaga naman. Sabi niya, hindi po natiis ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang mga naging pahayag ni Nabota City Representative at alyansa ng Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Chanco na, sabi niya, naintindihan mo? Na ang ikinatalo ng administration senatorial bets sa nakaraang May 12 elections ay ang ginawang pagsusulong ng gobyerno sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan na rin ang kanyang video na ipinost sa social media sa pamamagitan ng pagtawag kay Chanco na isang mabait na kaibigan na kanyang nirerespeto. Ayun. So may hagod pa. May hagod pa naman pala. Habang binabatukan, may hagod pa. Ganun. Ikaw sabi, ang bait mo naman kasi. Napakabait mo mga ganun. Kailangan kong sagutin yun. Sabi ni Janet Garin. Pangit naman sabihin na yung mga pumirma sa impeachment ay dahil sa pera. At dahil dun sa mga conditional release. Kaya nga conditional release, hindi ni-release yung project mo. Paano ka naman matutuwa nun, di ba? Parang hindi tugma, sabi ni Garin sa isang video na nakapost sa Facebook. So kaya ang kanyang punto, kaya hindi sila natuwa kasi hindi nga naman ni-release. Hindi dahil sa kaya hindi natuwa, dahil dun sa ipinangako ng impeachment. Ganun ba? Yeah. Sinabi niya pa rito. Ano po sabi niya? Subalit, medyo nagulat lang ako kasi I have to admit, I was one of those who signed the impeachment not because mayroon akong personal vendetta. Hindi rin dahil sa pamumulitika, but because it's our moral obligation
Diba? Meron pa. Oh. Kasi kumpleto ang complaint, nakabinbin sa Kongreso. Hindi mo siya pwedeng pabayaan na lang at huwag i-forward sa Senado. Ayun. So para sa kanya, aba, teka lang, pumirma din ako dyan eh. Oh. Di ba sabi ni Kong Janet Garin? Oo. Eh tapos sabihin mo, kaya lang kami pumirma dahil doon sa Pangako. conditional ano yan? Oo, Release na project. Oo. Malungkot kami ngayon dahil sa hindi nyo talaga nirelease. Oo. Hindi dahil sa kung ano pa man. O talaga, ha? Oh. Eh well, mukhang ang labanan ngayon, nandun na po sa dating magkakakampi. Kuya Benny, nagkakalaglagan na eh, no? Kakalaglagan na. Yun ang malungkot na pangyayari kasi dati sama-sama tayo, tuwan-tuwa tayo, di ba? Nagkakatuwaan tayo ngayon, eh kanya-kanyang laglag na, at kanya-kanyang ilag na. Hindi lang yung kanya-kanyang laglagan, kundi nakikita natin ngayon na iniiwas na talaga yung presidente. Ayun. Iniiwas na sa mga issues. Oo. No? Which is maganda naman. Kasi kapag nasira ang imahe ng Pangulo, abay wala nang ano eh. Oo. Wala na yung tinatawag na yung buffer ba? Na tinatawag na meron pa tatakbuhan. Oo. Wala na, siya na yung pinakahuli. Yun Pag na naturog, durog na lahat eh. Nako. Eh, kaya tuloy naalala ko bigla, sabi niya, wala noon! Di ba? Walang ganyan! Oo, meron pa nagsabing isa, di ba? Ano ba sabi? Oo, yung isa pa, nagsalita pa yung isa. Nilaglag din ba si Kong Toby? Oo, yes, Oo. nilaglag din si Kong Toby. At Nako. ang sinasabi naman, wala nga raw talagang ganyan. Oh. Oo, at Si Kong ano yan? Si Oh. Kong Ace Barbers si ng Surigao. Barbers naman, oo. Nako. Inalmahan ang naging pahayag ni Nabotas, Representative Toby Chanco. Kung ako si Toby, binigyan niyo ako ng gag order. Yung pala, bubugbugin niyo lang pala ako. Bubugbugin nila ako. Ayon kay Barbers, Oh. malinaw na maraming mga kongresista na sumusuporta sa impeachment. Oh. Ang nanalo sa katatapos na midterm elections sa kabila ng pangangampanya ni Duterte laban sa mga ito. Oh. Totoo ba? Na? Mas marami yung nanalo? Yung Baka- na impeachment? 36 out of 44 Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint were re-elected. That's a clear 81.81% win rate. Ganon? Oo, yan ang sabi niya. Baka naman mga walang kalaban yan. Oh, Di ba? if the impeachment was such a political liability, Oh. we would have been wiped out in our own districts. But we were not. We were overwhelmingly returned to office. Oo. Diba? Sinabi pa ni Barbers na sinuportahan ng mga botante sa Mindanao ang mga nagpakita ng tapang para sa katotohanan at hindi pinaboran ang mga kandidatong naduwag at nagpatakot. Nako. So, ang gusto niyang sabihin, hindi effective. Parang hindi tumalab sa kanila. Oo, kumbaga lalo pang nagtiwala ang tao sa kanila dahil sa impeachment. Ilan kaya sa mga yun na walang kalaban na talaga namang, well, may kalaban lang,